Siyempre, bago ang lahat, mga kapatid, nakita ko lang dito sa aking newsfeed, sabi ng ganon, si Martin Romualdez di na raw mananahimik sa mga alegasyon ng korupsyon laban sa kanya. Bakit ngayon pa? Sana noon pa, no? Ganito kasi yon. Halimbawa, kung ikaw talaga ay magnanakaw, aaminin mo ba na ninakaw mo? Karamihan sa magnanakaw, hindi nila inaaming ninakaw nila, pwera na lang kung silupin ka. Yan, di ba, no? Kunwari nagnakaw ka, tapos, oy, ninakaw mo yung ano dito? Oo, ninakaw ko, pero hindi ko sasabihin sa'yo. Naku, sino kaya ang nagnakaw nun? Ganun ba katanga yung mga mamamayang Pilipino? Ngayon, kung hindi mo talaga ninakaw yan, nahihirapan na tuloy kaming nahihirapan na kaming maniwala na hindi ikaw. Kasi nga, ang dami ng mga nangyari, ngayon ka pa magsasalita na dapat ka nang magsalita sa mga aligasyon sa'yo. Hindi ho dapat ganun. Sana noon pa lang, nagpatiuna ka na, ano pang tawag dyan, nag-volunteer ka na, nagsalita ka na hindi ako corrupt, ito ang mga resibo ko. Ang corrupt, alimbawa lang, no, ang corrupt talaga si BBM, hindi ako. Mga ganun sana. Kaso, ilang taon na ba? 3, mag-4 na taon? 4 na taon? Ngayon ka lang lalabas kung kailan nagkakaipitan na. Yun. Para sa akin, ang hirap na tuloy maniwala na hindi ka magnanakaw. Kasi, karamihan, nanakaw ka tapos aminin mo. Walang ganun sa istorya ng Pilipinas. Depende na lang kung gagamit ka ng mga tawag dito, psychology, mga et cetera, ganyan. You know? Pero ito na, panoorin na muna natin to. Maraming mga balita, mga kapatid, kasi ito pa sabi ng ganun, sa HOR Justice Hearing on Impeachment, bakit nga ba papaatinin si Trillanes? No? Isa pa yun, no? Bakit kaya? Ano bang meron kay Trillanes? Bakit itong taong ito, wala naman din tayong nakikitang mabuti, kundi pagpapabagsak pa rin kay BP Sara, galit kay BP Sara. No? Sabi ko nga dito, lagi sa vlog natin, kung gusto nyong makilala kayo sa mas magandang paraan at gusto nyong maupo, gusto nyong makatulong sa Pilipinas, gumawa kayo ng mga mabubuti at mamahalin kayo ng mga mamamayang Pilipino. Hindi yung si BP Sara ganito, si BP Sara ganyan, si BP Sara kasi ganito. Kalang buhay na lang ninyo na nakaupo kayo o nabubuhay ka, wala ka na tuloy ginawa kundi gusto mong mapabagsak sila BP Sara, mga Duterte. Gaya ng mga nakaupo ngayon, wala ho tayong nakikitang matinong na gawa nila. No, kain lang sila ng kain sa pera ng kaban ng bayan. Minsan naaambunan pa sila ng pagnanakaw at nakakasipsip din sila ng mga dumi ng kuko ng mga mayayaman. Mayaman din, sama-sama sila mga buaya eh. Kaya ito, ang akin lang, hindi ho titino ang ating gobyerno. Hindi ho natin kalaban ng China, hindi natin kalaban ng Amerika. Ang pinakakalaban po natin talaga, itong mga kapwa nating Pilipino. Dito pa lang mga kapatid, ang dami mo ng kalaban. Mga magnanakaw, mga mapagsamantala, mga matataas at ginagamit ang kapangyarihan. Dito pa lang sa Pilipinas, Royal Rumble na. Royal Rumble na. Matitira na lang dito yung mga matitino, yung mga nagpapanggap, huwag ko kayong maniniwala dyan. Manaliksik kayo. Ano bang nagawa ni Mama Lenlen? Ano bang nagawa ni Risa Hontiveros? Ano bang nagawa ni Trillanes? Si Luisitro at yung mga iba pang mga kumakalaban kay BP Sara. Tignan nyo ano bang mga record ng mga to laban doon sa isang BP Sara o mga Duterte na ang daming nagawa Davao City at sa Pilipinas. Huwag kayong maging bulag. Minsan tanggapin nyo sa sarili nyo. Oo nga no, ano bang nagawa ng mga to? Yan. Okay, simulan na ho natin. Galing ito sa Balitang Pinoy TV. Nakakagulat ito, binulgar na, kakapasok lang. Breaking news, Pinky na shock. Pinky na talaga ang tawag nila, no? Okay, pakinggan na ho natin ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pinoy TV. Okay, eto. Pag-usapan natin itong revelasyon nitong si Jing Paras. In-interview po siya sa Bilyonaryo News Channel with Pinky Webb. At marami siyang revelasyon na sinabi. Okay, unang-una, hindi pala si VP Sara ang magiging Vice President ni Bongbong Marcos. Kasi raw, di umano,
itong si Bongbong Marcos at si former President Duterte ay may usapan pala na dapat sana ang Vice President ni Bongbong Marcos ay itong si Bongo. Okay? Tapos, yan po ang nangyari nung unang meeting nila. Pagkatapos ng meeting na yun, ininja na raw sila. Hindi na raw sila sinipot ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Kasi, pala, ang nangyari, parang sinusuyo nila itong si VP Sara na maging Vice President. Nagalit pala itong si former President Duterte sa ginawa ni Bongbong. Trinahidor si FPRRD o si Tatay Digong nitong si BBM at si Martin Romualdez. Kasi yun ang usapan sana. Ang tandem ni Bongbong Marcos ay si Bongo sana. So ang nakikita natin dito, dahil nga mas malakas yung isang isda, doon sila ngayon. Huwag na tayo dito kay Bongo, mahina to eh. Parang ganun ano. Doon tayo sa anak ng malakas. Doon tayo kay BP Sara. Doon muna tayo kumapit hanggang sa makuha na natin. Ganun ang napapansin ko dyan. Pero sinaging si BP Sara, di ba? Kasi yun pala, in-underground na pala nila si BP Sara through Amy Marcos. Yun ang nangyari daw. Nasabi po ito ni Jing Paras kasi dito sa claims o aligasyon nitong si Madriaga. Nangyari noong pandemic na di umano, bagman siya ni BP Sara, tapos nagbibigay raw ng pera si Duterte sa kanya. Sabi ni Jing Paras, malabong mangyari po ito. Kaya nabanggit niya, sabi nila, nangyari naman ito nung 2016 election, ganun, ganyan. So, malabo pa rin kung tutuusin, kung i-analyze nyo. So, dito sa vlog na ito, ipapaliwanag lahat-lahat ang nangyari before. Okay? Patungkol kay VP Sara, Bongbong Marcos, at ni FPRRD, pati itong si Bongo. So, if you will get back the story bago naging presidente itong si BBM at si VP Sara, wala talagang Madriaga na nag-i-exist. Yan ang katotohanan. Walang Ako nga, ngayon ko lang narinig yan eh. Ano yung secret friend? Madriaga na nag-i-exist. At ipapaliwanag ito ni Jing Paras mismo. Okay? Pero bago ko i-play yan, like and share muna. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Ayun mga kapatid, hindi rin ako magsasawang magsabi sa inyo. Subscribe po kayo sa atin at mag-like po kayo. Napakalaking tulong, lalo na mag-comment kayo dyan. Duterte pa rin. Okay? Heto po. Panoorin natin at pakinggan natin itong si Jing Paras. Okay? Marami po tayong makukuha na istorya sa nangyari noon na hindi natin nasusubaybayan. Okay? Ito. Panoorin po natin. Ayan. Sana pakinggan ninyo yan lahat. Pinky Web. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on. Ayan. Okay. Ayan. Hintay-hintay lang muna. Ayan. Allies of Vice President Sara Duterte are dismissing the claims of alleged bagman Ramil Madriaga. Madriaga faced the House Justice Committee last week laying out more explosive accusations against the VP. But why would he allegedly lie? And what impact could his testimony have on the impeachment proceedings? Kasi ang point sa tanong ni Pinky Web dito is, bakit ikaw, Jing Paras, hindi ka naniniwala na itong si Madriaga ay yung mga accusation, allegation ni Madriaga, yan ang point ni Pinky Web. Bakit hindi ka maniniwala kay Jing Paras? So, pakinggan natin ito kasi kung pakikinggan natin, may point talaga. Against the Vice President. Let's get on point with former Presidential Advisor for Political Affairs and former Congressman Jing Paras. Congressman, it's good to have you again. Maraming salamat po sa inyong oras. Yeah. All right. And it's nice to be here. Thank you, sir. You called Madriaga a liar. And another word, hindi ko na po sasabihin sa inyong Facebook post. Pinky Web, liar talaga yan. Alam nyo kasi hindi naman hindi naman tinatanggap sa korte. Sa tingin ko lang base lang sa opinion ko, na alin ka dito sa mga larawang ito. Ako po atang nag-picture dyan. Doon pa lang aray, 1 point ka na, o 2 point, 3 point, o malaking puntos yun, na parang nagsisinungaling ka na. Lalo yung sa pinakitang mga bag, etc. At ang daming mga tanong na hinarang ni Luisitro. Alam mo kung lahat ng sarswelang ginawa nila doon, kung ipapanood doon po sa korte, laglag na yan. At, eto pa ang isa sa tanong ko, bakit pinapatagal pa nila yung impeachment, gayong ang gagawin din naman nila dyan talaga, ma-impeach si BP Sara. Gaya nung nakaraang taon. Diba? In-impeach naman na eh. Pansin nyo yun? Ang dami pang Cheche Boreche, i-impeach din naman.
Kahit anong paliwanag ng kampo nila BP Sara, hindi man sumipot, ang linaw-linaw na nagsasarswelohan lang sila dyan. Kumbaga nagsasalsalan lang sila. Sorry for the term. Pangit eh. Hindi, alam nyo, itong ginagawa ng gobyerno, lalong nakikita tuloy ng mga mamamayang Pilipino na naggagaguhan sila. Diba, ano? Naiinis na ang mga Pilipino, mga kapwa Pilipino natin dyan. OFW, lalo na yung mga OFW natin dyan. Mga sir, mga ma'am, ang lalayo ng mga yan, no? Pero nagko-comment sila dito from ganitong lugar, ganyang lugar, Poland, no? Mga ganyan, no? Ang sarap lang pakinggan kasi dumututok sila sa atin. Yan. Mga yan, mga OFW, mga Maka Duterte, inis na yung mga yan, natatawa na lang sila. Kasi kitang-kita na nila ngayon yung karumihan ng ating gobyerno. No? Uulitin ko ulit, yung mga Maka BBM dyan, mga solid BBM pa rin. Minsan nood po kayo ng mga nagawa ng mga Duterte. Hindi yung isasarado nyo na lang utak nyo. Kasi pag sinarado nyo yung utak ninyo, wala nang progresong mangyayari sa pagpapractice ng paniniwala mo o pag-intindi mo sa mga bagay-bagay. So, nilalak mo na hanggang dito lang ang gusto mong malaman. Kasi sayang eh. Halimbawa, BBM lang ang gusto mo. O hindi mo alam. Halimbawa lang, hindi mo alam, corrupt pala talaga to. Di hanggang doon na lang ang kakayahan mo. Kung mag-explore ka pa, tignan mo ang mga nagawa ng mga Duterte. Maaring pwedeng may korupsyon, maaring napakaganda ng ginawa niya at walang korupsyon. At least madadalaw ka. Hindi yung maniniwala ka na lamang sa mga sabi-sabi ng mga Duterte, masasama. Mag-explore ka. Huwag mong ilak yung sarili mo na hanggang doon ka na lang yung utak mo, no? Kasi iniisip mo matalino ka, may mga pinag-aralan kayo, mayayaman na kayo eh. Wala na kayong pakialam, hindi na kayo nakakakita sa mga mahihirap. Hindi nyo kasi nararamdaman yung hirap ng mga kababayan natin. That's why BBM pa rin kayo. Sinong hinilayan niya na kaso niyan, kidnap at robbery? Oo. Kidnap at robbery yung kaso? Bakit niyo po ito nasabi? Ano ba ang inyong alam? Well, by his affidavit alone, you know. Itong si Jing Parasa, malapit na kaibigan ito ni former President Duterte, okay? In fact, it will sell in the Marvel movies. Masyadong fantastic eh. Like, Masyadong fantastic. Ako nga, grabe, no? Yung mga Marines, hindi daw credible. Ewan ko, ano ba sa English? Basta, parang hindi sila naniniwala sa mga Marines. Gayon ang mga Marines, walang mga kaso, malinis at naglilingkod sa bayan. Ngayon, Marines yan eh. Tapos ito, kriminal. Ngayon, mas gusto nilang paniwalaan yung kriminal. Diba? Tangina, ang gago nyo. Diba? Binabad yun ng binabad yan, samantalang yung 8 Marines, takot na takot sila doon sa kabila. No? Patawag nyo, gano'n. Hindi yung tanginang Pilipinas talaga to. Hindi, actually, hindi Pilipinas ang tangina. Yung mga namumunong mga magnanakaw, may mga araw din kayo. No? Sa tingin ko lang yan. Kasi sabi ni BP Sara, pananagutin niya lahat. No? Jing Paras, hindi lang Marvel movies. Maalaala mo kaya rin. Ha? May Kasi umiyak eh. umiiyak siya eh. So, pati maalaala mo kaya. Ha? It will sell the maalaala mo kaya. stands his statement that the President Duterte parang bagman siya and so on and so forth. You know, this happens during the COVID eh. And I don't know, I mean, I'm just wondering, napaka-strict nung and very stiff yung security. Paano siya Penetrate doon sa grupo? and why of all people a criminal like that, he's been convicted in the past in 1999, got convicted, na acquit lang siya sa Supreme Court, but why would the president, no, I've known the president for so long, well, I could not imagine why he would choose this guy. Sabi ni Kasi nga, para sa akin, no, para pananakulan to, mga tanga-tanga na kasi ngayon, yung mga nag-a-accept dyan. Isipin ko, paano kita paniniwalaan? Kriminal ka.
Ano kita paniniwalaan ganyan ang sitwasyon mo. Yung 18 Marines, kapanipaniwala consistent nga yung mga sinasabi nila, hindi sila pumapalya sa mga sagot Tapos ito, iba-iba, may crying pa for the record. Wow, tanginan nyo naman. Heavy ang administrasyon natin. Wala nang nagawa Ano bang nagawa? Nakikita nyo mga trilyon. Wala naman tayo nakikita mga project, mga sir. Huwag ka na mag-BBM. Sinasalba lang kita, no? Pero kung gusto mo diyan ka, kagustuhan mo yan. Uulitin ko, basta kami dito, gusto namin pagbabago para sa Pilipinas. Jing Paras ba? Para bang hindi naman siguro papatol Tuloy-tuloy na si natin, Duterte dito. Ang daming sabit, ang daming kaso nito, tapos ito pa ang pipiliin ni Duterte. Di ba? So, parang far out talaga. To be his runner, to bring money and so on and so forth. Lalo na yung nagbigay na ng 25 million to buy motors. Sa mukha pa lang ni Madriaga, parang kriminal na kriminal. Pasensya na po Kitang-kita mo talaga sa mata na trahidor Title, what for? Anong kailangan? Para daw sa kampanya ni then tumatakbong Mayor Sara Duterte. But that's a false statement because he said 2020 pa. Sara was never contemplating to run for president in the first place. In fact, katakot-takot nga ng appeal namin, even GMA, even Governor Del Rosario, sila Claudia Bautista, who are very close to her, ayaw niya talagang tumakbo So, it was just a surprise why she ran for vice president. Well, she ran Hindi lang sila ang nasusurprise, taong bayan rin na-surprise. Ay, bigla kang sumali? Sino ka? for vice president, according to Madriaga, was because pumayag daw si FBRRD na maging tumakbong Pangulo si BBM at si Mayor Sara bilang Vice President at magkakaroon ng pagpalit ng pwesto o pagbaba sa pwesto sa midterm or And that's 2025. the most fantastic. Diyan, siguro, Pinky, I will share. And for the first time, I will reveal the real Eto na ha, ikwento na ni Jing Paras ang tunay na nangyari. score here. No? It came from the mouth of PRRD. During the time when Bongo was supposed to run for president, we were all in Malacanang with all the governors, no? Tapos all the governors were made to speak to support Bongo because he filed already a candidacy for president. Sa PDP po ito. Oh, PDP. Tapos everybody supported except 2 governors. Ang feeling namin talaga, Bongo will win over Bongbong. But bigla na lang naglaho dahil ayaw na ni Bongo, nag-withdraw siya. So many were disappointed. So we were on the side. I was with PRRD and what's his name? Governor Presby Velasco. Then I asked Marinduque. I asked he was the president of the Governors League. I asked the president, Mayor, hindi na ba natin makumbinsiyan si Bongo? Kasi wala tayong panglaban Sabi niya, hindi na siguro. Paano si Inday? Sabi niya. Nagmura si Digong, sabi niya, kasi itong... Okay, sir. Medyo wag na po natin sabihin sorry. yung mga salitang gano'n. Okay. I'm sorry. Nagmura po siya. Nagmura siya and parang he said na ito kasi, traidor ito si Bongbong at saka si Martin. Yun ang pinakauna ha. Remember at that time, kaibigan pa si Duterte at si BBM, pati si Martin Romualdez. Ngayon, traidor daw. So, inisip ko, hindi ho kasi tayo nakinig. Hindi tayo nakinig sa sinasabi ni FPRRD. Kung tutusin, naiisip ko nga tayong mga bumoto na nabudol. Ako nabudol, sinuportahan ko dati rin yan At marami rin mga sumuporta dati kay BBM na ngayon ayaw na nila. Sukang-suka na sila. Tingin ko may kasalanan din tayong mga bumoto. Dun sa 31 million ba yon? Kasi 32 kay BP Sara. Correct me if I'm wrong. Sa 31 million na yon, parang kasalanan din natin kasi parang tayo na rin ang nagpakulong kay Tatay Digong. Kasi sinabi niya, ayaw niyang katandem ayaw ni Tatay Digong na makatandem ni BP Sara si PBBM. Ayaw niya Iniisip ko bakit? Okay naman si PBBM kasi nga noong mga panahon ng tatay niya, mura yung bigas, mura yung ganyan. Hindi na natin kinilala yung pagkatao ni BBM ngayon Hindi tayo nanaliksik. Hindi ako nanaliksik noon. Kaya naging aral ho sa akin ngayon yun.
Dati hindi eh. Nung mga panahon kasi ng nanay ko, kinukwento niya ang mura-mura ng bigas. Dahil nga ba kay BBM, dahil nga ba sa tatay niya, kaya nagmura yung mga bigas-bigas noon, no? O nadatnan na lang niya sa panahon niya na talagang mura. Pataas na ng pataas. Nakakalungkot lang dahil nakulong si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa dahig, nang dahil sa presidente itong si PBBM. Yun ang opinion ko lang ito, no? Minsan kasi nagugas kami si PBBM, pero sa administrasyon niya, nakulong si Tatay Digong. Samantalang pinalibing ng maayos ang kanyang tatay ni PBBM, ano? Ang unang Marcos na presidente. Kaya masakit lang sa kalooban natin na bakit ganyan ang ginawa mo. Pero yun nga, parang may kasalanan din tayo. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Doon sa mga bumoto, mga naniwala kasi nagtandem si BP Sara at BBM. Ngayon yung mga dilawan sumisip-sip na sa mga daliri ng ni PBBM, ano? Yak! Ito yung mga aayaw kay BBM ng mga panahon na yon. Pero ngayon, kapit na. Wala eh. Ganun siguro talaga. Kaya sa mga susunod na eleksyon, mga kapatid, bumoto tayo ng matalino. Lagi naman yung sinasabi eh. Huwag kayong maniniwala lang sa tatay ninyo, sa nanay ninyo, sa mga kapatid at mga barkada ninyo, kung sino lang ang uso. Manaliksik kayo, ano bang nagawa ni ganito? Ano ba talaga ang dapat dito sa taong ito? Karapat dapat ba tong iboto? Yung mga ganyan, ano? Kasi, wala eh. Isang miss lang natin na magkamali ulit tayong bumoto, baka lalong malaglag ang Pilipinas. Nung pandemic, isipin nyo kung pandemic ngayon. Wala na. Ubus ang pera lalo. Siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Sobrang maraming salamat sa inyong panonood. At syempre huwag niyong kakalimutan, mag-like po kayo sa ating video. Kahit isang pindot lang ng like, comment kayo dyan. Duterte pa rin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Araw-arawin mo natin ito, no? Sa mga gusto ng ganito mga kapatid. Maraming salamat and break it down. Kung ako pasalamat. Break it down na nga.